Na-curious ka na ba kung saan naganap ang pinakamahal na party sa buong mundo? Siguro iniisip mo na baka sa Monaco, Dubai, o Beverly Hills, pero magugulat ka sa sagot. Tara, samahan niyo akong maglakbay sa Iran, isang bansa na kilala sa sinaunang kasaysayan at mayamang kultura. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang isang kakaibang pangyayari na baka hindi mo pa naririnig, isang engrandeng selebrasyon na hindi lang basta party, kundi isang pamumuhay ng karangyaan. At ang presyo, talagang magpapanganga sa'yo. Taong 1971, sa gitna ng kahirapan at gutom, pinili ng hari ng Iran na magdaos ng isa sa pinakamagastos na party sa kasaysayan. Hindi ito basta-basta party, kundi isang okasyon na ginastusan ng halos 635 milyong dolyar o humigit kumulang 32 bilyong piso. Imbitado ang mga hari, presidente at mga kilalang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, kasama pa ang ating dating First Lady, Imelda Marcos. Ngunit teka, bakit nga ba naisipan ng hari na magdaos ng ganitong engrandeng selebrasyon? Ang dahilan? Simple. Gusto niyang ipakita sa buong mundo na bumabangon ang Iran. Sa kabila ng kahirapan, nais niyang ipahayag na ang kanyang bansa ay malakas at may kinabukasan. At ito ang naging plano, isang celebration na magmamarka ng 2,500 anibersaryo ng kauna-unahang Persian Empire na itinatag ni Cyrus the Great. Parang simple lang? Hindi, dahil sa plano pa lang, parang blockbuster na. Dahil walang hotel sa Iran na kayang mag-accommodate ng ganitong kalaking event, pinili nilang idaos ito sa Persepolis, isang sinaunang lungsod sa gitna ng disyerto. At ano ang ginawa nila? Nagtayo ng isang artificial forest na may 15,000 puno, halaman at bulaklak. Dinala pa nila ang tubig mula sa malalayong lugar para mabuhay ang mga tanim. Hindi lang yan, inimport din nila ang 50,000 songbirds mula sa Europe. Pero marami sa mga ito ang namatay dahil sa init. Hindi pa tapos. Nagtayo sila ng airport para sa mga VIP guests at nagpagawa ng 50 luxurious tents na air-conditioned. Lahat ay dinevelop at dinala mula Paris. 2 bagong hotel rin ang ipinatayo para sa mga bisitang hindi gaano ka-high profile, pati na rin ng media. At para sa pagkain, sobra-sobrang 18 tonelada ng pagkain ang inimport mula Paris, kasama ang libu-libong bote ng mamahaling alak. Sa wakas, dumating ang araw ng party. Sunod-sunod na dumating ang mga eroplano sakay ang mga world leaders, kabilang ang mga prime ministers ng France, Italy at South Korea, at mga presidente mula India, Pakistan, Lebanon at Brazil. Ayon sa The New York Times, ang unang dumating ay si First Lady Imelda Marcos, kasama ang 15 taong si Senator Amy Marcos. Ang mga bisita ay tinanggap sa isang 70 metro, 12 metro na banquet table. Hinabi ng 135 kababaihan sa loob ng 6 na buwan. Ang mga pagkain ay hinain sa loob ng mga luxury tents at para masigurado ang seguridad ng lahat, humigit kumulang 65,000 sundalo ang nagbantay sa paligid. Lahat ng ito ay isinalaysay pa sa isang film na ipinalabas sa buong mundo na ginawa ng isang kilalang direktor at in-narrate ng Hollywood actor na si Orson Welles. Sa kabila ng lahat ng engrandeng paghahanda at gastusin, hindi ito naging solusyon sa problema ng bansa. Sa halip, naging mitsa pa ito ng pagbagsak ng hari. Matapos lamang ng 3 taon, naganap ang Iranian Revolution na nagpatalsik kay Shah Reza Pahlavi mula sa kapangyarihan. Maraming historians ang naniniwala na ang sobrang luho ng party na ito ay nagpalala ng galit ng mga mamamayan na nagresulta sa revolusyon. Ngayon, ang dating tent city na itinayo para sa party ay isang tourist attraction na lamang na binalikan ng kasaysayan bilang simbolo ng kayamanan, kapangyarihan at pagbagsak.
At iyan ang kwento ng pinakamahal na party sa kasaysayan. Ano sa tingin mo? Kung ikaw ang may bilyon-bilyong pera, anong klaseng party ang gagawin mo? Mag-iwan ng komento sa ibaba at gaya ng dati, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwento tungkol sa mga kakaibang kultura at kasaysayan ng mundo.